Alam niyo ba, mga Ginoo, may isang katotohanan na madalas ay hindi nauunawaan ng karamihan sa mga kalalakihan, minsan sa buong buhay nila. Ngayong araw, ang kwento ibabahagi ko sa inyo ay hindi lang basta tungkol sa mga diskarte sa loob ng kwarto. Ito ay tungkol sa pinakamalalim na paraan ng pagkonekta sa babaeng inyong minamahal. Tungkol sa mga katotohanang hindi natin namamalayang napapalampas. Marami ang nahihiyang pag-usapan ito, pero dahil sa pananahimik na iyon, nawawala ang pinakamahalagang bagay, ang tunay na ugnayan ng mag-asawa at ang mga sandali ng lubos na pagkakaunawaan. Ako po si Doktora Maria Reyes, isang eksperto na naglaan ng mahigit 20 taon sa pag-aaral ng kalusugang sexual at psikolohiya ng pamilya. Sa haba ng aking paglalakbay, ang bagay na pinakagumugulo sa isip ko ay hindi ang mga sakit, kundi ang katotohanang karamihan sa mga mag-asawa, lalo na ang mga nasa edad na, ay hindi pa rin talaga nauunawaan ang lengguwahe ng katawan ng isa't isa. Madalas nating tratuhin ang intimisidad na parang pagpapatayo ng bahay na nakalimutang lagyan ng pundasyon. Nagmamadali tayong itayo ang mga pader at bubong, kaya naman ang tahanan ay laging mabuway at kulang sa init. Ang pinakamensahe na nais ko ipaabot sa inyo ngayon ay ito. Ang pinakamataas na antas ng intimisidad ay hindi nagsisimula sa galing ng diskarte, kundi sa pag-unawa at, higit sa lahat, sa kapangyarihan ng salita. Huwag lang basta aralin kung paano humaplos sa katawan ng babae. Aralin niyo rin kung paano basahin ang mga pino at tahimik na senyales na ipinapakita niya. At ang mas mahalaga, tandaan niyo na para sa mga kababaihan, ang isang tapat na papuri sa tamang oras ay may mas malakas na epekto kaysa sa anumang galing ng kamay. Ito ang sikreto na 99% ng mga lalaki ang nakakaligtaan. Halina, samahan niyo ako, at dahan-dahan nating buksan ang pintuan ng sikretong ito. Relax lang kayo, makinig gamit ang inyong puso, dahil ang bawat sasabihin ko ay maari maging susi para tuluyang magbago at umayos ang buhay mag-asawa ninyo. Una sa lahat, kailangan nating magkasundo sa isang pinakapasyal na prinsipyo. Ang prinsipyo ng dahan-dahang pagpapainit. Isipin niyo ito, mga Ginoo, sa isang napakalamig na araw kapag bigla mong nilubog ang kamay mo sa kumukulong tubig. Ano ang unang reaksyon? Mabibigla ka, masasaktan, at mapapaatras. Pero kung magsisimula tayo sa maligamgam na tubig at dahan-dahan itong iinit, ang mararamdaman ay ginhawa na kakalat sa buong katawan. Ganyan din ang katawan ng mga babae. Ang pagmamadali, ang direktang pagpunta sa mga maselang bahagi agad-agad ay hindi nagdudulot ng sarap, kundi nagiging dahilan para magtayo ng depensa ang kanyang katawan at mapaurong siya. Maraming lalaki, kapag nagsimula na ang sandali ng pagmamahalan, ay nakatuon lang sa finish line. Gusto niyong makita agad na masayang inyong misis, kaya nilalaktawan niyo ang foreplay o ginagawa ito ng mabilisan. Pero ang babae ay hindi parang switch ng ilaw na kapag pinindot ay iilaw agad. Ang babae ay parang makinang kailangang painitin ng dahan-dahan. Kailangang tumaas ang presyon ng paunti-unti para tumakbo ng maayos. At ang pinakamahalagang pampagana sa prosesong ito ay hindi ang kamay, kundi ang salita. Magsimula tayo sa mga ligtas na bahagi, mga lugar na madalas nating nakakalimutan. Huwag munang hawakan ang mga pribadong parte. Magsimula sa mga kamay. Alam niyo ba na ang palad at mga daliri ng babae ay puno ng mga nerves na sensitibo sa pakiramdam? Hawakan niyo ang kamay niya, hindi yung hawak na parang tatawid lang ng kalsada, kundi hawak na may pag-aaruga. Gamitin ang inyong hinlalaki para marahang haplusin ang kanyang palad. Hagudin ang bawat daliri. Habang ginagawa ito, tumingin sa kanyang mga mata at magbitiw ng tapat na papuri. Halimbawa, ang init na mga kamay mo ngayon, mahal. O kaya naman, gustong-gusto ko kapag hawak ko ang kamay mo ng ganito. Isang simpleng pangungusap lang, pero nagpapadala ito ng senyales sa utak ng babae na pinapahalagahan niya ako. Nandito siya. Buong-buo ang atensyon niya sa akin. Kapag naramdaman ng utak niya na ligtas siya at minamahal,
Kusa ring magre-relax ang kanyang katawan at magsisimulang lumabas ang mga happy hormones bilang paghahanda sa mas malalim na damdamin. Sumunod, ilipat ang atensyon sa balikat at batok. Ito ang lugar kung saan naiipon ang lahat ng stress ng babae pagkatapos ng mahabang araw sa trabaho at pag-aasikaso sa pamilya. Ang isang marahang haplos at tamang timpla ng masahe sa balikat ay hindi lang nakakatanggal ng pagod, kundi senyales din ng inyong pagmamalasakit. Gamitin ang buong palad, hagudin ng dahan-dahan mula sa balikat pababa sa gulugod. Tandaan, ang diin ay dapat tama lang, hindi masyado madiin na masakit at hindi masyado magaan na nakikiliti. Isipin nyo na ang inyong kamay ay parang agos ng maligamgam na tubig sa kanyang katawan. At huwag kalimutan ang ating sikretong sandata, ang salita. Ilapit ang bibig sa kanyang tenga at ibulong. Pagod ka na? Hayaan mong tulungan kitang mag-relax. Ang mababang boses ng lalaki malapit sa tenga, kasabay ng mainit na hininga sa leeg, ay lilikha ng kuryente na dadaloy sa kanyang likuran. Yan ang pinakapinong paraan ng paggising sa kanyang mga pandama. Madalas nating marinig na ang lalaki ay umiibig gamit ang mata at ang babae naman ay gamit ang pandinig. May basehan ito sa siyensya. Ang sentro ng pandinig at emosyon sa utak ng babae ay magkaugnay. Ang isang papuri sa kanyang ganda, sa kanyang bango, o simpleng pagsasabi ng inyong pagmamahal ay gigising sa bahagi ng utak na kumukontrol sa emosyon at pagnanasa. Sa halip na tahimik na magtrabaho, subukang sabihin, ang lambot ng balat mo o nakakaadik ang bango mo. Ang mga salitang ito ay nagsisilbing pampadula sa isipan. Tinatanggal ito ang mga alalahanin at hiya sa katawan para tuluyan siyang malunod sa pakiramdam na siya ay ninanais. Matapos makabuo ng koneksyon gamit ang kamay at balikat, lumipat tayo sa isang bahaging napakasensitibo pero madalas nalalampasan, ang tenga at likod ng tenga. Ang balat dito ay manipis at maraming nerves. Pero, huwag magmadaling gamitin ang dila o basang labi agad. Magsimula gamit ang mga daliri, hawiin ng marahan ang kanyang buhok, ilantad ang tenga at ang kanyang leeg. Gamitin ang dulo ng daliri para hagudin ang gilid ng tenga pababa sa kanyang balikat. Ang galaw na ito ay dapat mabagal, tila ba humahawak kayo ng isang babasaging kayamanan. Sa oras na ito, obserbahan ang kanyang paghinga. Kung lumalalim o bumibilis na ang kanyang hininga, senyales iyon na unti-unti na niyang binubuksan ang kanyang sarili. Dito niyo rin pwedeng gamitin ang prinsipyong mula sa malawak patungo sa tiyak. Sa umpisa, ginamit natin ang buong palad sa balikat, tapos ngayon ay dulo na lang ang daliri sa tenga. Ang pagbabago ng paraan ng paghawak ay nagpapanatili sa utak na interesado at sabik. Pero ang pinakamahalaga pa rin ay ang komunikasyon. Kung maramdaman yung medyo nanginig siya, tanungin ng mahina. Gusto mo ba ito? Ang tanong na ito ay hindi lang para malaman kung tama ang ginagawa nyo, kundi para ipakita ang mataas na respeto. Binibigyan nito ang babae ng kontrol at pakiramdam na siya ay pinakikinggan. Kapag naramdaman ng babae na nirerespeto ang kanyang nararamdaman, ang kanyang psychological safety ay aabot sa pinakamataas na antas. At iyon ang pinakamatibay na pundasyon para sa isang mainit na pagtatalik. Maraming lalaki sa edad na 50 pataas ang lumalapit sa akin at nagsasabing ang kanilang mga misis ay tila wala ng gana, na parang nanlalamig na sa kama. Pero kapag nakausap ko naman ang mga misis, ang sagot nila, hindi naman niya ako kinakausap, basta na lang sumasampa para matapos na. Nakikita niyo mga gino? Ang panlalamig ay minsan hindi dahil sa sakit o edad, kundi dahil sa gutom sa emosyon. Ang babae kahit ano pa ang edad, 50 man, 60 o 70, sa kaibuturan ay isang babae pa rin nagnanais mahalin, purihin at haplusin. Ang papuri ang pinakamabisang gamot na pampabata na maibibigay nyo sa inyong asawa. Libre ito, pero ang halaga ay walang katumbas. Subukan yung imbis na magmadaling magtanggal ng damit ng tahimik. Gawin ito ng dahan-dahan habang tinititigan siya at sinasabing,
ang ganda-ganda mo pa rin sa paningin ko. Kahit may mga marka na ng panahon ang katawan, may mga stretch marks o kulubot sa mata ng asawa, dapat ay tanda ito ng sakripisyo at pagmamahal. Kapag naramdaman ng babae ang pagpapahalagang iyon, mas magiging kumpiyansa siya, mas magiging bukas, at ang katawan niya ay tutugon sa paraang. Pati siya ay magugulat sa sarap. Iyan ang unang hakbang, ang paghahanda ng isip at damdamin. Kapag matibay na ang pundasyon, kapag ang isip niya ay napadulas na ng pagmamahal at respeto, siya ka palang tunay na tatalab ang mga susunod na hakbang. Sa susunod na bahagi, ituturo ko sa inyo kung paano tuklasin ang mga maselang bahagi ng katawan ng babae pero gamit ang bagong pananaw. Ang pananaw ng pag-unawa at pag-aaruga sa halip na simpleng pagkiskis lang. Maiintindihan niyo kung bakit ang dahan-dahan pero sigurado ang tunay na katotohanan at kung paano gawing lunas sa katawan at kaluluwa ang bawat sandali ng inyong pagniig. Sa naunang bahagi, napag-usapan natin ang halaga ng emosyonal na pundasyon, ang bisa ng mga haplos at tapat na papuri. Ngayon, habang unti-unti nang nagre-relax ang katawan ng inyong misis at panatag na ang kanyang loob, sabay tayong papasok sa mas malalim na antas ng damdamin. Tandaan niyo ito, ang katawan ng babae ay parang isang napakagandang instrumento katulad ng piano. Hindi ka makakalikha ng magandang musika kung isang daliri lang ang gagamitin mo at pipindutin ng malakas ang iisang tiklado. Kailangan ng maayos na koordinasyon, kailangang damhin ang iba't ibang parte para lumika ng harmonya. Ilipat natin ang inyong atensyon sa kanyang dibdib. Ito ang simbolo ng pagiging babae, ng pag-aaruga. Pero ang malaking pagkakamali ng mga lalaki ay ang pagmamadali. Marami ang gumidiretso agad sa pinakasensitibong parte o nipple, at minsan ay napakalakas pa ng diin. Para sa mga babae, lalo na sa mga nagkaanat at natpasuso, ang dibdib ay napakasensitibo at minsan ay may dalang alaala ng sakit noong nagpapasuso pa. Kaya naman, ang padalos-dalos na hawak ay pwedeng pumatay agad ng mood. Magsimula sa paligid. Gamitin ang inyong palad at inuulit ko ang mainit niyong palad para marahang hagudin ng paikot ang kanyang dibdib. Magsimula sa may tadyang, paakyat at paikot pababa. Ang galaw na ito ay dapat mabagal, tila ba hawak niyo ang isang babasaging kristal. Damhin ang tibok ng puso niya sa ilalim ng inyong palad. Sa puntong ito, gamitin ulit ang kapangyarihan ng salita. Sabihin ng mahina, ang bilis ng tibok ng puso mo o napakalambot mo. Ang pagpansin sa reaksyon ng katawan niya ay magpaparamdam sa kanya na buhay siya sa sandaling iyon. Kapag sanay na ang kanyang dibdib sa init ng inyong kamay, siya ka pa lang kayo dahan-dahang lumapit sa gitna pero panatilihin ang sobrang pagkaingat. Sunod naman ay ang parte na sigurado akong madalas niyong nalalampasan o binabalewala, ang tiyan. Para sa mga kababaihang nasa middle age, ang tiyan ay madalas na pinagmumula ng hiya. Ang mga marka ng panganganak, ang bilbil dulot ng edad. Ito ang mga bagay na gusto nilang itago. Pero dahil dyan, kung ibubuhos niyo ang pagmamahal sa parteng ito, doble ang magiging epekto sa kanyang damdamin. Kapag hinalikan ng lalaki ang mga stretch marks o hinaplos ang tiyan na hindi na kasing siksik ng dati ng may pagpapahalaga, ang mensaheng natatanggap ng babae ay, "Mahal ko ang lahat sa iyo, pati ang mga marka ng panahon." Napakalaking ginhawa nito sa kanyang kalooban. Gamitin ang palad para hagudin ang paligid ng pusod ng paikot, clockwise. Hindi lang ito nakaka-stimulate, kundi ayon sa tradisyonal na medisina, nakakatulong itong magparelax ng tiyan kung saan madalas naiipon ang kaba. Kapag relaxed ang tiyan, mas malalim ang paghinga ng babae, mas maraming oxygen sa katawan, at mas nagiging sensitibo siya sa bawat haplos. Ngayon, dadako na tayo sa pintuan patungo sa sikretong hardin, ang panloob na bahagi ng hita. Ito ang hangganan kung saan nagsisimulang tumaas ang init. Pero pakiusap, tandaan ang gintong aral na ito. Ang paghihintay ay nagpapataas ng pagnanasa. Huwag agad hawakan ang pinakasentro. Maglaro muna sa hangganan. Gamitin ang mga dulo ng daliri, hagudin mula tuhod paakyat sa hita. Pero kapag malapit na sa dulo, huminto at bumalik sa baba. Ulitin ito. Mabagal paakyat, mabilis pababa, o kabaliktaran. Ang istilong malapit na pero hindi pa
ay lalong magpapasabik sa kanya. Ang utak niya ay magtatanong, kailan niya kaya hahawakan yun? Ang paghihintay na ito ay nagpapadaloy ng dugo sa kanyang balakang na nagiging dahilan para kusa siyang magkaroon ng natural na lubrication, senyales na talagang handa na siya. At ito na ang sandali para pag-usapan ang pinakasensitibong parte, ang tinatawag na clitoris. Pero gusto kong intindihin niyo ito ng tama. Ang nakikita lang natin sa labas ay dulo lang ng iceberg. Ang clitoris ay may ugat na malalim sa loob at may mahigit 8,000 nerve endings, doble ng dami kumpara sa lalaki. Kaya naman, ito ay sobrang sensitibo. Ang klasikong pagkakamali ng mga lalaki ay ang pagtrato dito na parang buton o doorbell, na kapag diniinan o kiniskis ng malakas ay ayos na. Hindi po, mga Ginoo. Para itong pagtutok ng napakalakas na flashlight sa mata ng taong sanay sa dilim. Nakakasilaw, masakit, at nakakairita. Ang tamang paraan ay ang prinsipyong palibutan ang sentro. Huwag diretsong hawakan ang maliit na butil na yon. Gamitin ang daliri para hagudin ang paligid, gumuhit ng maliliit na bilog sa palibot nito. O kaya gamitin ang hinlalaki at hintuturo para marahang haplusin ang balat sa magkabilang gilid. Isipin niyong kumakato kayo sa pinto at naghihintay papasukin, hindi sinisira ang pinto para makapasok. Sa oras na ito, magmasid ng mabuti. Umarko ba ang katawan niya? Mabilis na ba ang hininga? O napapaliit ba siya? Kung umuudlat siya, ibig sabihin ay masyado kayong mabilis o madiin. Huminto, bumalik sa paghaplos sa hita o tiyan para makarelax siya. Ito ay usapan na walang salita. Kung itinutulak niya ang balakang pasalubong sa inyo, iyon ang green light para lumapit kayo ng masinsinan sa sentro. At huwag kalimutan ang pampadulas o lubricant. Sa edad na ito, dahil sa pagbaba ng hormones, normal na nagiging tuyo ang kababaihan. Normal na bahagi ito ng buhay at hindi dapat ikahiya. Huwag na huwag pipiliting pumasok o kumiskis kapag tuyo pa ang kanya. Masakit yon at nakakatakot. Kung hindi sapat ang natural na basa, huwag mag-atubiling gumamit ng lubricant. Ituring niyo itong parang mamahaling massage oil na nagpapadulas at nagpapaginhawa sa bawat galaw. Ang pagiging handa nyo nito ay tanda ng malasakit sa kalusugan ng inyong misis, hindi panlalait. Habang ginagawa ito, panatilihin ang koneksyon gamit ang salita. Tanungin siya, masarap ba ito, mahal? Paano mo gustong gawin ko? Huwag manghula. Gusto ng mga babae na tinatanong sila dahil pinapatunayan nito na mas mahalaga sa inyo ang nararamdaman niya kaysa sa sarili niyong sarap. May isang mag-asawang matanda na ako nakonsulta. Inamin ng lalaki na sa loob ng 30 taon, akala niya gusto ng misis niya ang madiin. Noong sinubukan niyong magtanong ng malumanay, naiyak ang misis at sinabing, "Gusto ko dahan-dahan lang, nasasaktan kasi ako, pero natatakot akong sabihin." Binago ng usapang iyon ang buhay nila. Nakarating na tayo mula kamay, balikat, dibdib, tiyan, hita, hanggang sa labas na maselang bahagi. Natutunan nating gamitin ang salita para magbigay kapanatagan at ang pagiging dahan-dahan para magbigay gana. Pero hindi pa tapos ang ating paglalakbay. May isang kasanayan pa, mas pino, na nangangailangan ng pasensya at kalinisan, ang paggamit ng bibig at dila. Ito ang shortcut sa rurok ng sarap para sa maraming babae. Pero dito rin madalas magkamali sa usaping kalinisan at sikolohiya. Kasabay nito, ibabahagi ko rin sa inyo ang tungkol sa pag-aayos ng kwarto, ilaw at amoy. Mga bagay na bumubuo sa 50% ng tagumpay ng isang gabing puno ng pagmamahal. Mula sa mga unang haplos sa pagtanggap sa mga marka ng panahon hanggang sa pag-unawa sa maselang bahagi ng may pag-iingat. Ngayon, papasok tayo sa pinakamalalim na antas ng intimisidad, kung saan ang galing ay sumasabay sa damdamin. Ito ang sining ng paggamit ng malambot na labi at higit sa lahat, ang paglikha ng perpektong espasyo ng pagmamahalan. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na para sa mga babae, ang kakayahang marating ang rurok na ligaya gamit ang bibig ay mas mataas kumpara sa karaniwang pagtatalik. Bakit?
Dahil ang dila na malambot, mainit at magalaw ay nakakagawa ng mga vibration na hindi kayang gayahin ng daliri. Gayunpaman, ito rin ang pinakamalaking hadlang sa isip ng maraming mag-asawa. Madalas nahihiya ang babae sa amoy ng katawan o iniisip nilang hindi sila malinis, habang ang lalaki naman minsan ay nahihiya ring gawin ito. Alisin natin ang mga maling akala. Sa loob ng kwarto ng mag-asawa, may dalawang taong nagmamahalan lang, pantay na, nagbibigay at tumatanggap ng ligaya. Pero para magawa ito, ang unang-una at pinakamahalagang kailangan, kalinisan. Hindi lang ito para sa kalusugan, kundi respeto. Bago magsimula, mainam na maligo munang pareho. Ang sabay na pagligo ay pwede rin maging umpisa ng lambingan para mawala ang hiya. Siguraduhing malinis at maikli ang kuko at mabango ang hininga. Ang mabahong hininga o magaspang na kamay ay pwedeng sumira sa lahat ng romantic na plano. Kapag gagamitin na ang bibig, mga ginoo, huwag magmadaling dumiretso sa dulo. Alalahanin ang gradual heating. Magsimula sa mga halik sa hita, sa puson. Ang mainit na hininga sa balat ay gigising sa mga natutulog na nerves. Kapag nasa maselang bahagi na, gamitin ang dila na parang malambot na brush. Huwag mag-focus sa iisang tuldok lang, hagudin ang buong paligid ng marahan. Baguhin ang diin, mula sa dampi na parang pakpak ng paru-paro hanggang sa medyo madiin. Baguhin ang bilis mula sa mabagal hanggang sa medyo mabilis, tapos babagal ulit. Ang paiba-ibang ritmo ay nagpapanatili sa utak niya na gising. Obserbahan ang reaksyon niya. Kung napapakapit siya sa buhok nyo o napapaungol ng mahina, ibig sabihin ay tama ang ginagawa nyo. Panatilihin ang ritmong yon. Ang madalas na pagkakamali ay kapag nakitang nasasarapan ang babae, binibilisan agad ng lalaki o nilalakasan, kaya napuputol ang momentum. Magtiyaga kayo. Panatilihin ang ritmo para tuloy-tuloy ang pag-akyat niya sa rurok. At huwag kalimutan ang mga kamay. Habang abala ang bibig, pwedeng haplusin ng kamay ang dibdib o hawakan ang kanyang kamay. Ang sabay-sabay na sensasyon ay liliha ng matinding musika ng damdamin. Pero mga ginoo, kahit gaano pa kayo kagaling, mawawalan ito ng saysay kung ang paligid ay hindi akma. Sobrang sensitibo ng mga babae sa paligid. Ang makalat na kwarto, ang nakakasilaw na puting ilaw, ang ingay ng TV, o ang pag-aalalang baka magising ang mga apo, lahat yan ay kalaban ng damdamin. Gawin niyo santuwaryo ng pag-ibig ang inyong kwarto. Ang ilaw ang pinakamahalaga. Patayin ang main light, gumamit ng lampshade na may madilaw at mainit na ilaw, o mas maganda kung kandila. Ang malamlam na ilaw ay hindi lang romantic. Nakakatulong din ito para hindi ma-conscious ang babae sa katawan niya. Isunod ang tunog. Ang mahinang instrumental music ay pupuno sa mga tahimik na sandali at magpapakalma sa inyong dalawa. At ang amoy, ang pinakamabilis na daan sa alaala at emosyon. Counting scent ng lavender para pamparelax o ilang-ilang para pampagana. Siguraduhin ding medyo presko o malamig ang kwarto para maghanap ang katawan nyo ng init ng isa't isa at laging maghanda ng malambot na kumot. Sa huli at higit sa lahat ay ang komunikasyon pagkatapos ng lahat. Huwag agad matulog o tumalikod. Ang oras pagkatapos ng pagtatalik o aftercare ay ang oras kung saan pinakamatibay ang koneksyon. Yakapin siya, haplusin ang buhok at magpasalamat. Salamat sa gabing ito, mahal. Mahal na mahal kita. Ang paglalambing pagkatapos ng rurok ay nagpaparamdam sa babae na minamahal siya ng buo at hindi lang ginamit para sa sarap. Dito rin kayo pwedeng magkwentuhan ng masinsinan tungkol sa kung ano ang nagustuhan nyo para sa susunod ay mas maging maganda pa. Mga ginoo, ang paglalakbay na ito ay hindi lang para gumanda ang buhay sa kama, kundi para painitin ulit ang pagmamahalan, para ibalik ang koneksyon na pinalabo ng panahon at problema. Huwag itong ituring na obligasyon. Ituring itong isang adventure na sabay niyong tutuklasin mag-asawa. Ang edad ay numero lang, pero ang pag-ibig at pagnanasang maging konektado ay walang pinipiling edad. Tandaan, dahan-dahan, makinig, rumespeto, at magmahal. Simulan sa mga daliri,
sa mga papuri, sa pasensya, at sa isang romantik na lugar. Kayang-kaya niyong maging pinakamahusay na mag-ingibig ng inyong misis, anuman ang inyong edad. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Umuwi kayo ngayon. Hawakan ang kamay ng inyong misis, tumingin sa kanyang mga mata, at simulan ang paggising sa mga damdaming matagal nang natutulog. Hangad ko ang inyong tagumpay at isang masaya at punong-puno ng pagmamahal na pagsasama.